Kagaya po ng nakagawian, ako po ay tutugon sa ilang katanungan na ipinadala ninyo sa amin. Simulan na po natin. Ang una pong tanong ay galing kay John Medina. Sabi po ng kanyang post ay ito: Magandang araw sa lahat po ng nandirito. May tanong lang po ako tungkol sa gamit ng simbahan sa agua bendita o holy water. Bakit po ba tubig ang ginagamit ng pag-bless ng simbahan? Paano po ba nagiging holy water ang plain water? Pag po ba pinaghalo ang holy water at plain water, nagiging holy water po ba iyong plain water? Pari lang po ba ang may kakayahang i-turn na holy water ang plain water? Bakit po? Bakit po ba kailangang pang i-bless ng holy water ang mga religious entities such as rosaries, crucifixes, etc.? At bakit po ba minsan at pag may special na occasion ay binabasbasan pa po ng holy water ang mga tao sa simbahan? Halimbawa po ay noong Pasko ng Pagkabuhay. Hindi pa po ba sapat yung final blessing sa Mass? Maraming salamat po at sana matulungan at masagot niyo po ang aking mga katanungan. Pasensya na po at ito ay may kahabaan. To Bishop Tagle, I will pray that God will continue to support you and sustain you on air. Madami po kayong natutulungan at sana po ay lagi po kayong pagpalain ng poong may kapal. Salamat po at lubos na gumagalang, John Medina ng Pampanga. John, maraming salamat sa iyong very affirming words sa amin at lalo na sa ating programa. So, ang tutok ng tanong mo ay tungkol sa holy water at ang iba't ibang gamit nito, no? Pero kung titignan mo doon sa mga tanong mo, holy water na ginagamit pang bless ng simbahan, ng mga religious articles at ng tao, no? Bakit kailangan pa nito? Sabi mo nga, hindi ba sapat na yung prayer lamang at yung pare ay nagbibigay ng ganyang pakrus na blessing? Alam mo, sa mga sitwasyon na walang available na holy water, yung panalangin ay yun na nga ang pambless ng mga sacred objects. Pero espesyal ang tubig para sa tinatawag nating Judeo-Christian tradition. Maalaala mo naman sa simula pa ng paglikha, ang isa, nandun ang tubig galing sa Diyos. At ang isang napakadramatic na gamit ng tubig ay noong ang bayang Israel na dati ay mga alipin sa Ehipto, nung sila ay pinalaya. Diba? Ano ang nangyari? Yung tubig ay hinipa ng Diyos upang sila ay makatawid. At nung sila ay nakatawid na, pinabalik ng Diyos ang tubig para naman yung mga humahabol sa kanila ay mapigilan. Kaya yung tubig, miski sa Old Testament at lalo na sa Old Testament, ay larawan ng pagliligtas, pero meron ding pagkasira. Pagkasira ng mga kasalanan, ng kasamaan, upang mapalaya sa kabutihan. At sa matagal na panahon hanggang sa dumating ang Kristyanismo, ang tubig ay laging inaalaala bilang pagpatay ng kasamaan at pagpapalaya sa kabutihan. Kaya naman, nasimulan din ang kostumbre ng pagbibinyag. Diba? Si San Juan Bautista ay nagbibinyag sa Ilog Jordan at yun ay pagbibinyag para sa kapatawaran ng kasalanan, para mahugasan, mamatay ang kasalanan at magkaroon ng bagong buhay. At sa Kristyanismo, ang tubig ay laging larawan ng binyag. Dahil sa binyag, doon tayo napalaya sa kasalanan at nagkaroon ng bagong identity bilang mga anak ng Diyos at alagad ni Kristo at templo ng Espiritu Santo. Kaya kapag tayo ay nagbe-bless ng mga objects at mga tao at lugar, laging sinasabi, ang banal na tubig nawang ito ay magpaalaala sa atin ng bagong buhay sa binyag. Kaya yung mga objects na winisika ng holy water, yun ay parang consecrated na, no? Yun ang deeper meaning. Hindi na ito para sa mga ordinaryo
na gamit, kundi ito ay para sa banal na gamit. So, yung water always signifies for us the death of sin or sinful use of things in order to reach new life, rebirth, a new identity, and a new meaning.